أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, ang kapayapaan at ang pagpapala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na napakasakit na mawalay sa atin ang ating pinakamamahal na mga anak, lalong-lalo na kung sila ay babawian na ng buhay habang sila ay maliliit pa lamang. Pero alam nyo ba na napakagandang balita ang aking babanggitin sa inyo kapag tayo po ay nagtiis sa kanilang pagkawala? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at balitaan mo sila ng napakagandang balita, silang mga nagtiis, na kapag may dumarating sa kanilang mga pagsubok, at isa na dito ang pagsubok sa pagkawala ng pinakamalapit na anak sa iyo, babae man o babae, at sila ay maliliit pa lamang, at sinabi nila, tunay na kami ay nagmula sa Allah, siya ang lumikha sa amin, wa inna ilayhi raji'un, at tunay na tayo ay babalik din sa Kanya. Alam nyo ba, ito ay espesyal po sa mga Muslim. Tatalakay natin sa mga susunod inshallah tungkol naman sa mga magulang na hindi po mga Muslim, kung saan po mapupunta ang kanilang mga anak sa kabilang buhay. Ang tatalakay natin ngayon ay para sa mga Muslim, sa mga mananampalatayang mga Muslim na maagang kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay ng kanilang mga anak. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu thalathun lam yablughu al-hinth illa adkhalahu Allahu al-jannata bi fadli rahmatihi iyyahum." Ayon sa hadis ni Bukhari, walang sino man sa mga tao na Muslim na mamamatayan siya ng 3 anak at wala pa sila sa tamang gulang at hindi pa sila nautusan na magsala, mag-ayuno at iba pang mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sila ay namatay ng maaga, illa adkhalahu Allahu al-jannata bifadli rahmatihi iyyahu. Maliban ikaw na magulang na namatayan ng anak na maliliit pa lamang, ay papapasukin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang habag at dahil sa kanila. Sa pamamagitan ng habag ng Allah at dahil sa mga anak mo na yun na kinuha ng Allah ng maaga pa lamang. At ayon sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan na wasiya ng Allah, la yamutu li muslimin thalathatun min al-waladi fayalijun nara illa tahillatal qasam. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang mamamatay na Muslim kung saan mamamatay mula sa kanya ang 3 anak, ay hindi siya makakapasok sa paraiso, o hindi siya makakapasok sa impyerno, o hindi madadampi ng kanyang katawan ang impyerno maliban sa isang sumpa, ika nga, o tinatawag na wa in minkum illa wariduha, maliban yung pagdaan lamang sa tulay. Wala siyang dadaanan na anumang kaparusahan maliban sa pagdaan lamang sa tulay, kung saan wala pong exempted sa atin. Wa in minkum illa wariduha, ito yung tulay kung saan dadaan tayo dito lahat. Kaya kapag ikaw ay namatayan ng anak na 3 na sila ay wala pa sa tamang gulang, ay kailanman hindi ka makakapasok sa paraiso, sa kondisyon ikaw ay Muslim. Ang tanging dadaanan mo lamang ay ang tulay
kung saan lahat ng mananampalataya ay dadaan dito. Ano pang karugtong ng hadith na ito? Sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min alwalad, walang sino mang babae na muslim na mananampalataya na mamamatayan siya ng anak, kanu laha hijaban minan nar, maliban itong mga anak niya na ito ay magiging harang niya sa impyerno. Qalat imra'atun, at sinabi ng babae, wasnani, sabi niya, ya Rasulullah, kung dalawa lamang, sabi niya, magiging harang din sila sa impyerno. At mayroon pang hadith, wa wahidun, ganun din kahit na isang anak ang namatay sa iyo, ay magiging harang sila sa iyo sa impyerno. Subhanallah. Isang hadith dito mga kapatid, ang naisalaysay ng isa sa mga sahaba, sinabi niya, atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisabihin laha, may dumating na babae sa propeta sallallahu alaihi wasallam na may dala-dala siyang bata, yung anak niya na maliit pa lamang. Faqalat ya nabiy Allah, ud'u Allah lahu. Sabi niya, o sugo ng Allah, ipanalangin mo ng mabuti itong anak ko. Falaqad dafantu salasatan, dahil nakapaglibing na ako, sabi niya, na tatlong anak ko, sabi niya. Nakapaglibing na ako, tatlong anak ko na, sabi niyang namamatay. Qala, dafanta thalatha? Nakapaglibing ka na ng tatlong anak mo. Ibig sabihin, namatayan ka na ng tatlong anak. Qalat na'am. Sabi niya, ya Rasulullah, tatlo na po ang namatay sa akin ng mga anak. Qala, lakad ihtadarti bihadarin shadidin minan nar. Tunay na nagkaroon ka ng napakatinding harang sa impyerno. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok sa impyerno, papapasukin ka ng Allah sa paraiso. Dahil sa mga anak mo na yun na namatay. Ayon sa hadis ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innahu qad mata li ibnani famata fama anta muhaddithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadithin tatibu fihi anfusuna an mautana. May isang lalaki ang nagtanong kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabi niya, ya Abu Hurairah, mayroon akong dalawang anak, sabi niya, na namatay na. Wala pa sila sa tamang gulang. Kwentuhan mo ako, sabi niya, ng isang hadith na nagmula sa propeta sallallahu alaihi wasallam na magugustuhan ng aming mga sarili tungkol sa mga namatay sa amin. Kwentuhan mo ako ng isang hadith na magpapalubag sa aming loob. Sabi ni Abu Hurairah, qala na'am. Sabi niya, kukwentuhan ko kayo, sabi niya. Sigaruhum da'amisul jannah, ang mga maliliit na anak nila, itong mga mananampalataya, ay da'amisul jannah, ibig sabihin, kahit saan na sila umiikot sa paraiso. Ang mga anak natin, ang mga anak natin, kung ang magulang ay mananampalataya, nandun sila sa paraiso at umiikot lamang kahit saan. Kahit saan doon sa loob ng paraiso ay nandoon sila sa mga pintuan, sa mga hardin, nandun ang mga anak ng mga mananampalatayang namatay ng maaga pa. Anong ginagawa ng mga batang ito sa paraiso na nauna silang kinuha ng Allah sa kanilang mga magulang at mga bata pa lang sila at wala pa sa tamang gulang? Yatalaqqa ahaduhum abahu. Sasalubungin niya ang kanyang magulang o ang kanyang ama, o qala abawayhi, o ang kanyang ama at ina, sasalubungin nila sa paraiso. Fayakhudhu bi thawbihi. At nung gagawin ng bata, kukunin niya yung suot ng kanyang magulang at hahawakan niya sa paraiso. O qala biyadihi, kama akhudhu ana bisinfati thawbika hada. Parang paghawak ko, sabi niya, sa gilid, sa dulo ng damit mo na yan, fala yatanaha, at hindi niya bibitiwan. Yung anak mo sa paraiso, hahawakan ka niya sa damit. At hindi ka niya bibitiwan. Qala yuntaha hatta yudkhilahu Allah wa abahu al-jannah. Hindi ka niya bibitiwan, fala yantahi, at hindi siya titigil, at hindi siya papasok sa paraiso, yung bata na yan na namatay ng maaga pa, maliban kasama kanya papasok sa paraiso. Hindi siya papasok sa paraiso. Hindi kanya hahayaan na hindi kanya makakasama sa paraiso. Hahawakan niya ang suot mo ng malakas na malakas. Sasalubungin kanya at hindi niya hahayaan na hindi kanya makakasama sa paraiso. Isang lalaki ang dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam at mayroon siyang anak. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuhu, mahal mo ba yung anak mo na yan?
Qala ahabbaka Allahu kama uhibbuhu. Mahalin ka naman ng Allah katulad ng pagmamahal ko sa anak ko, sabi ng lalaki. Famata, namatay ang kanyang anak. Fafaqadahu, at nalungkot yung lalaki dahil nawala ang pinakamamahal niyang anak. Fasa'alahu anhu, tinanong niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ma yasurruka an la ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu 'indahu yas'a yaftahu laka. Subhanallah. Gusto mo ba, sabi niya, nabalitaan kita na magandang balita doon sa anak mo na namatay? Hindi ka ba masaya na yung anak mo na yan na kinuha ng Allah na siya'y bata pa lamang ay walang pintuan sa paraiso maliban nandudoon siya at sasalubungin ka niya? Walang anuman, kahit saan man na pintuan sa paraiso ay pupuntahan ng bata na yan at matatagpuan mo siya at hindi kanya sasalubungin kanya at bubuksan niya sa iyo ang pintuan ng paraiso. Yung anak mo na namatay ng maaga pa lamang. Kahit saan pintuan ng paraiso, matatagpuan mo yung anak mo at siya ang magbubukas ng pintuan ng paraiso mo. Subhanallah. Yung anak natin, makakasalubong natin sa paraiso. Ayon pa sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma min muslimina yamutu bainahuma thalathatu awladin lam yablughul hinth. Walang sino man mula sa mga Muslim na namatayan sila ng 3 anak na mga bata pa lamang. Lam yablughu al-hinth, at wala pa sila sa tamang gulang, hindi pa sila napag-utusan magsala at mag-fasting. Illa adkhalahumullahu al-jannata bifadli rahmatihi iyahumul jannah, ay papapasukin ang kanilang magulang, ang nanay at tatay niya sa paraiso sa pamagitan ng habag ng Allah. So dahil sa mga anak mong namatay, papapasukin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Qala, yuqalu lahum, at sasabihin ng Allah sa mga bata, doon sa mga bata na nakapasok na sa paraiso, udkhulul jannah, sabi ng Allah, mga bata, pumasok na kayo sa paraiso. Pumasok na kayo sa paraiso. Fayaqulun, anong isasagot ng mga bata na yan na anak mo na namatay ng maaga? Hatta yadkhulu abauna, sabi niya, ya Allah, hindi kami papasok hanggat makakasama namin muna ang magulang namin. Hindi kami papasok maliban kasama namin silang papasok sa paraiso. Fayuqal, at sasabihin sa kanila ng Allah, udkhulul jannata antum wa abaukum, at sasabihin sa kanila, pumasok na kayo sa paraiso kasama ng inyong magulang. Hindi ka pababayaan ng anak mo hanggat hindi kanya makakasama sa paraiso. Napakaraming hadith, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na ang bata hindi siya papasok sa paraiso maliban kasama kanya. Ayon pa sa hadith, marawahu al-Imam Ahmad, yuqalu lil wildani yawmal qiyamati udkhulul jannah, at sasabihin sa mga bata na mga namatay ng maaga pa lamang, yung mga magulang nila Muslim, pumasok na kayo sa paraiso, sabi ng Allah sa kanila. Qala fayaqulun, at sasagot yung mga bata, ya Rabb, hatta yadkhulu abauna wa ummahatuna. Ya Allah, hindi mo na kami papasok sa paraiso hanggat hindi makakapasok ang aming mga tatay at ang aming mga nanay. Tingnan niyo yung kinalulungkutan natin na nahihiwalay sa atin ng mga bata, sila pala ang sasalubong sa atin sa paraiso. Normal na umiyak tayo, normal na malungkot tayo, pero magtiis tayo. Ito ay pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero tandaan mo yung anak mo na nahiwalay sa iyo na bata pa lamang at kinuha na ng Allah ang kanyang buhay, hindi sila papasok sa paraiso maliban kasama nila tayo. Hatta yadkhulu abauna wa ummahatuna, hindi kami papasok, ya Allah, hanggat hindi namin kasama ang aming mga ama at ang aming mga ina. Qala fayatun, at darating ang kanilang mga magulang, basta sa kondisyon, ang kanilang magulang ay mga Muslim. Fayaqul Allahu azza wa jal, ma li arahum muhbantiin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit yung mga bata na yan hindi pa pumapasok sa paraiso? Tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga anghel, bakit ang mga bata na yan hindi pa sila pumapasok sa paraiso? Udkhulul jannah, pumasok na kayo sa paraiso, kayo mga bata kayo. Qala fayaqulun, at sasagot ang mga bata, ya Rabb, abauna wa ummahatuna, ya Allah, yung mga tatay namin at mga nanay namin, gusto namin makapasok sila kasama namin sa paraiso.
At sasagot ang Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Pumasok na kayo. Sige na, pumasok na kayo sa paraiso. Isama niyo na ang inyong mga magulang. Isama niyo na, sabi ng Allah, ang inyong mga magulang. Ito ang kainaman, mga kapatid, kapag tayo ay namatayan ng mga bata pa lamang na wala pa sa tamang gulang. Huwag po tayong malungkot dahil ang mga bata na yan, sila ang magiging daan sa pagpasok natin sa paraiso. Tandaan ninyo, hindi sila papasok sa paraiso hanggat hindi nila tayo kasama. At kahit saan mang pintuan sa paraiso, sasalubungin nila tayo at sila ang magbubukas ng pintuan ng paraiso natin. Allahumma amin. Naway hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon tayo ng mga anak at biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anak. At bilang panghuli na hadith, nababanggitin ko sa inyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag yung anak natin ay kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala, magre-report ang mga anghel sa kanya at tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel, anong ginawa niyo sa alipin ko? Sabi nila, ya Allah, kinuha namin ang kanyang anak. Ibig sabihin, kinuha namin ang buhay ng anak niya. Sabi niya, ano ang ginawa ng alipin ko? Sabi niya, hamidaka wastarja. Sabi niya, pinuri ka niya at sinabi niya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawan niyo ng bahay sa paraiso ang alipin ko na yan. Dahil nagsabar ka, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ubnu lahu baytan fil jannah wa sammuhu bayta hamdin. Gawan niyo siya ng bahay sa paraiso dahil nagtiis siya nung kinuha niyo ang anak niya at hindi siya nagwala. Kaya gawan niyo siya ng bahay sa paraiso at tawagin niyo ang bahay na yan sa paraiso na bahay ng papuri. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, napakainam na magtiis tayo kapag namatayan tayo ng anak dahil sila ang magiging daan sa pagpasok natin sa paraiso. Sabi ko nga, hindi sila papasok sa paraiso hanggat hindi nila tayo kasama. At ang kalungkutan na yan, mapapawi po yan. Bakit? Yung anak mo na nawala sa'yo na dumididi pa lang, sumususo pa lang, yung anak mo na nasatian pa lang at nakunan ka, yung anak mo na maliit pa lang at kasama mo at masayang-masaya kayo, huwag kang malungkot. Dahil sa paraiso magkikita kayo ng anak mo. Sabi ko nga, hindi siya papasok sa paraiso hanggat hindi kanya kasama. Pangalawa, siya ang magbubukas ng pintuan mo sa paraiso. Naway hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan tayo ng maraming anak at huwag tayo malungkot na magkaroon ng anak dahil sa kahirapan. Napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakaroon ng anak. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, Allah, Allah.